Magandang hapon sa lahat. Kami ang pangkat 10 at kami ay nataasan sa paksang paglalahad. So ano nga ba ang paglalahad? Ang paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magbigyang linaw ang isang konsepto o kaisipan, impormasyon, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. So sa paglalahad, tayo ay nagpapahayag ng mga impormasyon, ng ating mga isipan. So hindi lamang ito napapakinggan, kundi ito din ay pwede tayong magpahayag, pwede tayong maglahad sa pamamagitan din ng pagsulat. Halagang may kalinawan. So sa paglalahad, dapat malinaw ang ating pagpapaliwanag at angkop o tama ang ating mga salita na ginagamit. Dapat simpleng salita rin dahil kung tayo ay magtuturo ng mga bata, hindi pa nila alam yung mga malalalim na mga salita. So dapat wala rin paligoy-ligoy, dapat diretso lang ang explanation upang maiwasan ang kalituhan. So dapat din malinaw ang ating mga pronunciation at ating i-prevent ang mga maraming galaw ng ating mga katawan, ng ating kumpas ng kamay. Mahalagang may katiyakan din. So dapat nakapokus lamang tayo sa paksang tinatalakay natin at iwasan natin ang mga bagay na hindi naman kaugnay sa paksang tinatalakay. So meron din tayo kaugnayan. Kung tayo ay naglalahad, dapat ang mga bahagi o parte ng ating mga tinatalakay ay may kaugnayan sa paksa. At diin, dapat may wastong pagpapaliwanag tayo sa ating mga sinasabi. Ngayon naman, mayroon tayong pamamaraan sa paglalahad. Una, pag-iisa-isa. So, inaayos natin ang mga detalye sa paraang pinag-iisa-isa ang mga bahagi o parte nito. Halimbawa, kung tayo ay nagtatanim ng mga gulay, hindi nagtatanim tayo ng mga eggplant, ng mga okra, ng mga sibuyas. Kapag tinatanim natin ito lahat sa isang lugar lamang, hindi ito agad tutubo. Pero kapag atin itong pinag-iisa-isa, ay maganda ang tubo nito. So dapat parehas din ito sa paglalahad. Dapat pinag-iisa-isa natin ang mga impormasyon para mas maunawaan ng mga estudyante. So sa paghahambing, ginagamit ito ng mga guro sa paghahambing ng magkatulad at di magkatulad. Halimbawa, magkasing haba ang buhok nila Karil at Ann. So ito ay paghahambing ng magkatulad. Ngunit ang paghahambing ng di magkatulad, halimbawa, ang pagkakaiba ng nang at nang. So, ginagawa ito upang ating malaman ang diferensya ng dalawang salita para malaman natin ang pagkakaiba ng dalawang salita. Sa pagsusuri at pagsasalungat, sinusuri ang isang bagay, pangyayari, konsepto, teorya upang mabigyan ng malalim na analysis. So, kung tayo ay nagtuturo ng araling panlipunan at tayo ay nagde-discuss tungkol sa mga nangyaring nakaraang panahon, at ang ating mga sinasabi sa ating mga estudyante ay ating perspektibo lamang at hindi naman makatotohanan talaga. So dapat ang mga impormasyon na ating mga binibigay sa ating mga estudyante ay dapat totoo at ating sinusuri. Hindi tayo dapat sabi sa kanila na ang COVID-19 ay nanggaling sa Philippines, kundi dapat sinusuri natin kung saan nanggaling ang COVID-19 at ito ay nanggaling sa China. Sa sanhi at bunga. So kung mayroong sanhi, meron tayong bunga. So sa pamamaraang ito, tinatalakay ang dahilan kung ano ang kinalabasan sa sanhing iyon. So COVID-19, dahil sa hindi natin pagsunod ng mga protocol sa mga patakaran ng DOH, ang bunga ay tumataas ang kaso ng COVID-19. Pagbibigay
Magbigay halimbawa. So napapansin nyo kapag nagtuturo ang guro, kapag tinatalakay niya ang paksa, nagbibigay siya ng halimbawa upang mas mapatibay ang paksang tinatalakay niya. So dito, napapagtibay ng pagbibigay halimbawa ang paglalahad ng isang guro dahil madaling makumbinsi ang mga estudyante. Ngayon naman, mayroong 8 uri ng paglalahad. May tula, dula-dulaan, liham, taalarawan, kwento, comic strip, balita at anunsyo. Ngunit sa hapong ito, matutuklasan niyo ang paglalahad gamit ang liham, comic strip, at ako gamit ang tula. Magandang hapon mga bata! Tumayo para sa ating panalangin. Kamusta ang araw niyo mga bata? Masaya. Kung kayo ay masaya, batiin niyo nga ang inyong mga katabi ng may ngiti sa inyong mukha. Ngayon naman atin nang i-check kung sino ang liban sa ating klase. Maria, Brian, Marco. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili dahil walang libad sa ating klase ngayon. Ngayon naman meron akong ipapakita sa inyo, mga bata, at gusto kong hulaan ninyo ito. Sigurado akong alam nyo ito. Ano ito? Wallpaper. Ano naman? Ito. Cellphone. Magaling, Maria. Ito. Gunting. Ito. Papel. Ito naman. Ballpen. Wow! Ngayon sa nakikita nyo, meron tayong aklat dito. Ano kaya ang paksang tinalakay natin noong nakarang araw? Ang makakasagot ay bibigyan ko ng pabuyo. Meron tayo. Bibigyan ko nito kung sino yung makakasagot. Huwag magsigawan. Dapat i-raise ang right na kamay. Yes, Clem. Tama. Ang ating tinalakay noon, kahapon, ay kwento. Maikling kwento. Di ba binasa natin ito sa libro? May binasa tayong kwento kahapon sa libro. So, sino ang... Claire. So, ano ang maikling kwento? Ano nga ba ito? Yes? Mary. Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan. Tama si Mary. Ito ay bunga ng isang maikling guni-guni ng may akda o ng nagsulat o sa Ingles ay author. Ngayon, ano naman ang mga elemento ng maikling kwento? Yes, tauhan. Para sa iyo to. Tagpuan. Very good. Magaling. Meron akong ipapakita sa inyo. Meron akong ipapabasa sa inyo. Gusto kong basahin nyo ito ng sabay-sabay ng may wastong tuno, diin at damdamin. Ngunit bago yan, hayaan nyo si teacher muna ang babasa para sa inyo. Makinig kayo. Wastong pagkain. Ang taong malusog, lubhang masayahin. Matalas ang isip at hindi sakitin. Kataway maganda at hindi pagpati, pagkat alam niya ang wastong pagkain. Lusog ang katawan, nasa kinakain. Ang gulay at prutas dapat napiliin. Sa dilis at tulya, sa puso ng saging. Lalakas ang buto at titibay ang ngipin. Lilinaw ang mata, kataway lalaki. Sa sariwang gatas, itlog at kamote, malunggay at petsay, sa isda at karne,
tatanda, lulusog, bubuti. Sa ating pagkain, laging tatandaan, mga bitamina nitong tinataglay. Sa sariwang prutas, isda, sa kagulay, lulusog, gaganda, hahaba ang buhay. Ngayon, kayo naman, magaling. Ngayon naman, sa inyong binasa, ano-ano kaya ang mga katangian ng taong malusog? Masayahin at patpatin. Maganda. Kataway maganda at hindi patpatin. Ikaw din ay masayahin. So ngayon, ano-ano mga pagkain nagpapalakas ng buto at ngipin? Tama. Mayroon tayong gulay. Kung tayo ay kakain ng gulay. Kung tayo ay kakain ng prutas, mangga, apple, ano pang na iba't ibang prutas, dapat natin ito piliin. Sa dilis at tulya, puso ng saging. Ano din pala to, ang puso ng saging, nakakalusog ng katawan, nakakalakas ng buto, at nakakapagtibay ng ating ngipin. Bakit masasabi natin na isang kayamanan ang malusog na pangangatawan? Yes, clear. Tama. Kung tayo ay may malusog na katawan, kung tayo ay kakain ng mga wastong pagkain, mga prutas, gulay, tayo ay makakaiwas sa mga sakit. Tama. Batay sa inyong nabasa, ano kaya ang ating bagong paksang aralin na ating tatalakay? Yes, John. Tula. Tama. Ito ay tula. So, ano nga ba ang tula? Sino makakapagbigay sa akin? Sino makapagbibigay sa akin ng kanilang sariling opinion kung ano ang tula? Ano nga ba ang tula? Bobby? Bobby na naman. Oh, napaka-active si Bobby. Yes, Bobby. Ito ay masining na paggamit ng mga salita upang maipahayag ng malaya ang naiisip ng makata. Sino nga ba ang makata? Ito ay ang writer. Ito ang nagsusulat. Siya, ang kanyang ideya, ang kanyang sinusulat. So sa tula, dito natin napapahayag ang ating mga damdamin, ng ating mga saloobin, ng ating mga kaisipan sa pamamagitan ng pagsulat, paggamit ng mga salita. So nakikita niyo maganda ang kanyang pag-organisa ng kanyang mga salita at kanyang pinahayag kung gaano kahalaga ang wastong pagkain sa ating katawan. Ngayon, mayroon tayong mga elemento ng tula at pag-iisa-isahin ko kung ano ang mga elemento ng tula. Magsimula tayo sa taludtod. So ano nga ba itong taludtod? Sa palagay nyo, ano nga ba ang taludtod? Ang taludtod ay ito ay isang linya. Tama! Ito ay isang linya sa loob ng tula. So, nasaan ang linya dito? Nasaan? Ito ay isang linya sa loob ng saknong. Saknong, ito ay, kung sa English, ito ay stanza. Dito, itong apat na ito, matatawag natin itong isang stanza. Mayroon tayong, ilan ba ang linya na nakikita ninyo? Dito lang, dito. Apat. Tama. Isang
isang linya, ang tao malusog, libang masayahin. Meron na tayong isang linya. Matalas ang isip hanggang sa sakitin. Dalawang linya, katawa'y maganda at hindi patpatin. Tatlong linya na. Pagkat alam niya ang wastong pagkain, ika-apat na linya. So ngayon, mayroon tayong apat na linya. So ito ay tinatawag natin sakno. Ito ay grupo. Grupo ng mga linya. Ito ay isang grupo ng sakno. Ikalawang grupo ng sakno, ikatlo at ika-apat. So ang taludtod ay isang linya sa loob ng sakno. So ngayon, ang pangalawang elemento ng tula ay tugma. Ito ay ang pagkakapare-pareho ng dulong tunog ng dalawa o higit pang taludtod. So sa tugma, mayroon tayong tugmang katinig o tugmang patinig. So ang tugmang patinig, mayroon tayong A, E, I, O, U. So, tugmang katinig naman, meron tayong B, C, D, F, G, H, and so on. So, tama. Napakagaling yung mga bata. So, ngayon, meron tayong ikatlong elemento ng tula. Ngunit bago yan, nasaan ba dito ang tugma? Sa tulang ito, nasaan ang tugma? Sinasabi na ang tugma ay ang pagkapare-pareho ng dulo. Hindi sa gitna, kundi sa dulo. Dulong tunog ng dalawa o higit pang taludtod. So, ang taludtod ay isang linya, di ba? So, ang tugma ay sa dulo daw. Pagkakapare-pareho ng dulong tunog. So, dito tayo. Masayahin, sakitin, patpatin, pagkain. Kung napapansin nyo, pare-pareho ang tunog niya. Diba? Tugmang patinig. Ginagamit ang I, pagkain, patpatin, sakitin. So, ang tugma natin dito ay ang I and N. So, I at N. Diba? Masayahin. In. Sakitin. In. Diba? Hindi. Patpatin. In. Pagkain. In. So, ang kanilang tugma, ang tugma sa saknong ito, sa stanzang ito, ay tugmang patinig. Tama. So, ngayon, sa sukat naman tayo. Ano nga ba ang sukat? So, ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod na bumubuo ng isang saknong, di ba? Ang taludtod ay isang linya. So, ngayon, ang sukat naman ay tumutukoy sa bilang. So, nagbibilang tayo ng mga pantig dito, di ba? Ang pantig ay syllables sa Ingles. So, bibilangin natin ang mga pantig sa bawat taludtod. Isang taludtod, dalawang taludtod, tatlong taludtod, hanggang dito. Ang taong malusog, lubhang masayahin. Ilang syllables o ilang pantig kaya? 12, di ba? 12. Ngayon, ang sukat, mayroon itong 12 sukat. Katulad dito. Ito ay 12 sukat. Di ba? Matalas ang isip at hindi sakitin. Sa sukat, meron tayong 12 sukat. Meron tayong 18. Meron tayong 16 at 17. Meron tayong 16, meron tayong 18, may iba't ibang tayong sukat ng tula. Ngunit ang kadalasan ginagamit ng mga makata, ng mga writers ay 12 pantig. Sukat ng pantig. Diba? Pagkat alam niya ang wastong pagkat alam niya
Kataway maganda at hindi patpati. Di ba may 12 pantig? Dito din, lusog ng katawan na sa kinakain. Di ba? May 12 sukat ng pantig ang bawat taludtod o bawat saknong, bawat stanza ng ating tula. Kung bibilangin nyo ito, 12 ang sukat ng tula ito. Ngayon naman, dito naman tayo sa saknong. Ika-4 na elemento ng tula. Ang saknong, ano nga ba ang saknong? Ang saknong ay isang grupo. Hindi lang siya nag-isa. Ang saknong ay isang grupo. Isang grupo sa loob ng isang tula na may dadalawa o maraming taludtod. So, sa saknong, in English, ito ay stanza. So, ito ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dadalawa o maraming taludtod. Kung ito lang ang nakikita ninyo, ito ay may dalawang linya o dalawang taludtod. So, ito ay masasabing meron na tayong isang saknong, meron na tayong isang stanza. Kung ito, ilang saknong ito? May 4 na saknong. Isang saknong, ikalawang saknong, ikatlong saknong, ika-4 na saknong, tinatawag itong saknong, isang saknong, dalawang saknong, tinatawag itong saknong dahil ito ay binubuo ng mga grupo ng mga taludtod, ng mga dalawa o marami pang taludtod o maraming linya. Basta tatandaan nyo na kapag ito ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dadalawa, kung mayroon itong dadalawa o maraming taludtod, ito ay tinatawag na saknong. Ngayon naman, ang ika-5 elemento ng tula ay talinhaga. So, ang talinhaga ay tumutukoy sa malalim na mga salita. Ano ba ang mga halimbawa ng mga malalalim na salita? Mayroon tayong malalalim na salita. Maganda, malalim ba lang salita yun? Ang maganda, malalim ba na salita yun? Hindi. Di ba may malalim na salita ng maganda? Marikit. Yan. Yan ang isang halimbawa ng talinhaga. Ito ay tumutukoy sa malalim na mga salita. At kung ito ay tumutukoy sa malalim na mga salita, ito din ay nagbibigay ng malalim na kahulugan. Di ba maganda? Ang malalim na kahulugan nito ay marikit. Di ba? Ngayon naman, dito naman tayo sa gusto ko pa ng ibang halimbawa ng talinhaga. Ano pa ba? Ibang halimbawa ng talinhagang salita. Mga talinhagang salita. Yes, Ken. Malawak ang isip. Tama. Kung ating iisipin, ano kaya ang malawak na isip? Di ba napakalalim na salita? Meron din malalim na kahulugan. So, ang malawak na ang matalas ay isip. Yes, Dad. Matalas ang isip. Diba kung ating iisipin ang matalas na isip, ano kaya ang malalim na kahulugan ng matalas na isip? Malawak na isip. So, ang tao pala ay malawak ang pag-iisip. O pwede din brainy in English, diba? Ano pa? Balat sibuyas, diba? Ang balat sibuyas, ano kaya balat sibuyas?
Anong malalim na kahulugan ng balat sibuyas? Ito ay madaling umiyak, di ba? Iyaki na tao. Yun ay balat sibuyas na tao, di ba? Marami pang mga halimbawa na talinhaga. Meron tayong matigas ang katawan. Ano yung matigas na katawan? Sino ang matigas na katawan dito? Hindi yung physically na matigas talaga. Hindi. Yung malalim na kahulugan ng matigas na katawan. Tamad. Ang matigas na katawan ay tamad na tao. Ngayon naman, dito naman tayo sa ika-6 at huling elemento ng tula. So, ang karitan. Ang karitan ay marikit na salita na ginagamit upang masiyahan ang mambabasa. So, ano nga ba ang marikit na mga salita? Ito ay nagbibigay kulay sa tula. Kagaya din ng marikit, di ba? Ang kahulugan nun ay maganda. Yun din ay karitan. Yun na parte ng karitan o dukha. Di ba ang kahulugan ng dukha ay mahirap. Tama, yun yung halimbawa ng karitan. Ngayon, ating ihambing ang di magkatulad ng mga elemento ng tula. Di ba hindi sila magkatulad lahat? Hindi ba sila magkatulad? May ibang aspekto na hindi sila magkatulad. At meron din ibang aspekto na magkatulad sila. Ano kaya yung pagkakatulad ng mga elemento ng tula? Anong pagkakatulad nila? Ang pagkakatulad ng mga elemento ng mga tula, etong taludtod, tugma, saknong, sukat, talinhaga, karitan, ang pagkakatulad nila ay sila ay parehas na mahalaga sa pagsusulat ng tula. Sila ay parehas na mahalaga sa wika. Ngayon, ang ating ihambing, ang hindi magkatulad nila, ang pagkakaiba ng mga elemento ng tula. Ang taludtod ay isang linya. Kung sinasabi natin ang tuma, ito ay pagkakapari-pariho ng mga dulong tunog ng dadalawa o higit pang taludtod. Ang sukat naman ay tumutukoy sa bilang ng pantig. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming taludtod. Kung isang grupo may dalawang taludtod, may dalawang linya, ito ay tinatawag na sakno. Ang talinhaga naman ay tumutukoy sa malalim na salita na may malalim na kahulugan. Ang karitan ay malikit na salita na ginagamit upang masiyahan ang mambabasa o para mas maging interesado sila sa tulang binabasa. Ngayon naman, ang gagawin niyong aktibidad ay gagawa kayo ng isang tula. Okay lang yan. Kaya niyo to. Dahil ang gagawin ng tula ay hindi katulad ito. Hindi katulad na taas ng kahaba ng tula. Okay lang. Dalawang saknong o stanza lang ang kailangan ko. Dalawang saknong at 4 na taludtod. So, ganito lang yung gagawin nyo. Dalawang stanza, dalawang saknong at 4 na taludtod na may temang isang grupo ay Group 1. Ang tema ninyo ay pamilya. Group 2, ang tema ninyo ay edukasyon. Group 3, ang tema ninyo ay pagmamahal. At Group 4, ang tema ninyo ay pangarap. Bibigyan ko kayo ng 18 o sige na, 10 minuto para mag-brainstorming. At gusto ko, pagkatapos nyo magawa ang aktibidad na ito, gusto kong pagkatapos nyo magawa ng isang tula sa isang grupo, gusto kong i-presenta niyo ito sa harapan
At gusto kong malaman kung saan, gusto kong makita kung nasaan kung nandoon ba sa inyong tulang ginawa ang mga iba't ibang elemento ng tula. At gusto kong ipresenta nyo ito sa harap ng klase. Para mas maging makabuluhan ang pag-aaral nyo ngayon, may ibibigay ako pasuri. So ito ay isusulat nyo sa 1/4 na papel. You can answer this directly. Panuto, suliin ang bawat pangusap, ilagay ang check kung ito ay tama. Kung ito naman ay mali, ano bang ilalagay? Wrong or X. At isulat ito sa 1/4 na papel. Ito ay 1 to 10. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang masagutan ito. Ngayon naman sa ating takdang aralin, gagawa kayo ng sariling tula. Kanina, di ba, pinagawa ko kayo ng tula, ngunit grupo yun. Ngayon gusto kong paranasan, no? Gusto kong mas makat-on mo kung paano gumawa ng sariling tula na may kaugnayan sa temang kalikasan ay alagaan. So, mayroon tayong rubrics or pamantayan sa pagsusulat nyo ng tula. Ito ay may 10% nilalaman, 6% kahusayan, wika or gramatika. Ito ay 5% at originalidad ay 4%. So, ang kabuuan ng persento nito ay 20%. So, ngayon, napaka-saya ko dahil napaka-aktibo ninyo at napakadami ng inyong mga natutunan. Napakaganda ng inyong mga ngiti sa inyong mga mukha. So, ngayon, tumayo na kayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Espiritu Santo, amen. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga bata. Paalam. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Antoinette Maria Abella, ang iyong magiging guro ngayong araw na ito. Ngunit bago muna tayo magsimula sa ating klase, tayo muna ay magdarasal. Sa muli, magandang araw mga bata. Okay mga bata, kayo ay ang aking baitang 5 o ikalimang baitang o grade 5 na mag-aaral ngayong araw na ito. Okay, ngunit bago tayo magsimula, alamin muna natin kung sino ang liban ngayon sa ating klase. May liban ba sa ating klase ngayon mga bata?
sapagkat walang liban sa ating klase ngayon, palakpakan ang ating mga sarili. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano ang mga dapat gawin ngayon sa ating silid-aralan. Kapag nais sumagot sa mga tanong o sa aking mga tanong, ay itaas ang kanang kamay. At kapag naman nais niyong lumabas dahil naiihi kayo o kailangan niyong pumunta ng CR, ay itaas ang kaliwang kamay at sabihin or sabay turong palabas. At ngayon naman, kapag nasobrahan tayo sa pagtitindig o napakaingay natin dahil gusto ng lahat na magsalita o sumagot, ay ako ay papalakpak ng dalawa. At kapag iyon ay nangyari, ay ibig sabihin ay papalakpak din kayo ng 2 beses at sabay tatahid. Maliwanag kayo. At dahil nakapagdarasal na tayo at ang pagbati natin sa isa't isa ay tapos na, nakapagtala na rin tayo ng walang liban sa ating klase at nagkaroon na rin tayo ng pamamahala dito sa ating silid-aralan, ay meron akong ipapabasa sa inyo. Sabay-sabay natin itong basahin. Sabay-sabay natin itong basahin, grade 5. Bating pangwakas. Basahin ulit. Bating pangwakas. Ito naman. Bating panimula. Basahin ulit. Bating panimula. Katawan ng liham. Ano nga ulit? Katawan ng liham. Ito naman. Pamuhatan. Basahin natin ulit. Pamuhatan. Ito. Ito ay salitang Ingles. Basahin natin. Instagram. Basahin ulit. Instagram. Ito naman. Salitang Ingles ulit. Messenger. Basahin natin ulit. Messenger. Ito naman. Magulang. Ano nga ito ulit? Magulang. Kapatid. Kapatid. Lagda. Basahin natin ulit. Lagda. Ito. Liham. Basahin natin ulit. Liham. Address. Address. Petsa. Petsa. At ang panghuli ay salitang Ingles, TikTok. TikTok. At magaling palang magbasa ang aking mga mag-aaral. Ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating bagong diskusyon, ngayon ay sinong makapagsasabi sa akin kung ano ang ating huling tinalakay? Meron ba? Ano nga ba ang huli nating tinalakay? Tama. Ang huli nating tinalakay ay ang paglalahad. Ngunit, ano nga bang uri ng paglalahad ang ating tinalakay? Magaling. Tama nga kayo. Ang paglalahad o ang uri ng paglalahad na ating tinalakay ng huli nating diskusyon ay tula. Ito ay tungkol sa mga elemento ng tula. Ngunit,
Sino bang makapagsasabi sa akin kung ano-ano ang mga elemento ng tula? Mahusay. Tama ulit. No? Ang mga elemento ng tula ay ang mga taludtod, tugma, sukat, sakmo, talinghaga at karta. Palakpakan ng inyong sarili, grade 5. Ito, balikan natin ang ating ang mga salita binasa natin kanina. Ano nga ba ang napansin mo sa mga salita ito? Kung ang naiisip nyo, no, ito ay ang mga may pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon. Tama ang nasa isip nyo. At kung sinasabi nyo naman na meron itong mga bahagi ng liham, ay tama rin ang iyong iniisip. No? Ngunit sa pamamagitan ng ating mga salitang binasa at ating mga salitang binanggit, ano nga ba sa palagay nyo ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Magaling. Tama kayong lahat. Tama kayong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ito ay tungkol sa liham, o ang mga bahagi ng liham. Ngunit, ano nga ba ang liham? Ang liham ay isang pagsusulat o uri ng komunikasyon na isinusulat sa isang pirasong papel o isang elektronikong pamamaraan upang magpadala ng mensahe o ng impormasyon sa ibang tao at kung saan man silang lugar naroroon. Alam mo ba na bago tayo magkaroon ng Messenger, Instagram, Snapchat, TikTok, at iba pang mga social media platforms na maaari nating gamitin o pagpapagkomunikasyon, ay ang sinaunang ginagamit noon ay ang magpadala ng sulat o gumawa ng liham. Ang liham ay mayroong 5 bahagi. Ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang kahulugan ng mga bahagi ng liham. Magsisimula tayo sa pamuhatan. So, ano nga ba ang pamuhatan? Ang pamuhatan, dito isinusulat ang tirahan o address at ang petsa kung kailan ito isinulat. Halimbawa ay ito. Sunod naman ay bating panimula. Ano nga ang bating panimula? Ito ay ang maikling pagbati sa sinusulatan na ang bantas na ginagamit sa hulihan ay kuwit. Halimbawa na lang ito ay mahal kong Rose, mahal kong ina, mahal kong kapatid, at iba pa. Ang pangatlong bahagi ng liham ay ang katawan ng liham. Dito, ipinahahayag ang tunay na dahilan ng pagsulat. Halimbawa na lang, kung may kaibigan kang na aksidente at sabihin nilang natin nais mong sabihin sa sulat na sana ay maayos na siya at gagawan mo ito ng liham. Sa katawan nito, isusulat mo na nabalitaan ko ikaw ay na-aksidente. Sana ay maging maayos na ang iyong kaligayan. At ang bahagi o ikaapat na bahagi ng liham, bating pangwakas.
Ano nga ba ang bating pamungkas? Dito ay magalang na nagpapaalam ang sumulat at nagtatapos ito sa quit. Gaya ng ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid, nagmamahal, at iba pa. Ang huling bahagi ng liha ay ang lagda. Ano nga ba ang lagda? Dito, isinusulat ng lumiham ang kanyang pangalan. Maaring buong pangalan ang kanyang ibigay o ang palayaw lamang. Katulad ng kung buo ang pangalan ng inyong ilalagay, halimbawa ay Rosavita Ipito o Celeste Duran. Pero kung palayaw naman, maaring unang pangalan lang o kaya na may pangalan na itinatawag sa iyo ng iyong sinulatan. Ngayon naman, sa yugtong ito, may ipapakita ako sa iyo or sa inyo isang halimbawa ng liham. Basahin natin ang liham. Door A, Raimundo Street, Haro, Iloilo City. Ika-3 ng Nobyembre 2023. Mahal kong Sarah. Kamusta na aking matalik na kaibigan? Matagal rin tayong hindi nagkita matapos ang ating pag-aaral sa kolehiyo. Nabalitaan kong nakapasa ka sa pagsusulit para sa mga bagong inhinyero. Ako ay talagang natutuwa sa iyong bagong tagumpay. Inaasahan ko na muli tayong makapag-usap, gaya noong tayo ay mga mag-aaral pa lamang. Palagi kayong mag-iingat at lagi ka sanang patnubayan ng poong may kapal. Nagmamahal, Christina. Sa ating binasang liham, saan nga ba ang pamuhatan? Ang pamuhatan sa ating binasang liham ay ang Door A, Raimundo Street, Haro, Iloilo City, at Nobyembre o ika-3 ng Nobyembre 2023. Yun ang ating pamuhatan sa ating binasang liham. Ngayon naman, ang ating batik panimula. Saan nga ba ang bating panimula sa ating binasa? Tandaan na ang bating panimula ay ang maikling pagbati sa sinusulatan na ang bantas na ginagamit ay kuwit. At ito ay ang pangalawang bahagi ng liham. Sa ating binasa, saan nga ba ang bating panimula? Tama. Sa ating binasa ng liham, ang ating bating panimula ay ang mahal kong Sarah. Sunod naman, sa ating binasang liham, ang katawan ng liham ay ang nasa gitna o ang nagpapahayag ng tunay na dahilan kung bakit ang nagsusulat ay nagpadala ng liham. Tama. No, ang ating katawan ng liham ay nagsimula sa kamusta hanggang sa poong may kapal. Naintindihan ba ako? Grade 5? Magaling. Ngayon naman, sa ika-4 na bahagi ng liham. Saan nga ba sa ating binasa ang bating pangwakas? Tandaan na ang bating pangwakas ay ang magalang na pamamaalam o pagpapaalam ng nagsusulat sa kanyang sinulatan. Saan nga ba iyon? O ang bahaging iyon sa ating binasa? Tama. Yun ay ang maikling nagmahal.
Maaari nyo rin itong lagyan ng inyong kaibigan o ang iyong kapamilya, kapatid, at iba pa. Ngayon ang huling bahagi. Ano nga ba ang huling bahagi ng liham mga grade 5 o grade 5? Tama, ang lagda. Ngunit, saan nga ba sa ating binasang liham ang lagda? Tama, no? Lagi nating tatandaan na ang lagda, dito sinusulat ng lumiham ang kanyang pangalan. Maaaring ang ilagay dito ay buong pangalan o palayaw lamang. Saan nga ba? Tama, si Christina o Christina ang ating lagda sa liham na ating binasa. Ngayong alam po natin ang iba't ibang bahagi ng liham. Ngayon ay magkakaroon tayo ng oral recitation. Gamit ang larong hulaan mo ako. Mahusay, grade 5. Ngayon nga ay alam na natin kung paano gumawa ng liham o kung ano ang mga bahagi nito. Ngayon naman ay sasanayan natin kung ano ang iyong natutuhan. Ngayon naman ay nais kong gumawa kayo ng isang liham para sa iyong mga magulang o sa isang kapamilya. Gamitin ang natutuhan sa ating tinalakay. Isulat ito sa isang puting papel o short bond paper. Magaling! Ngayon ay tapos na kayong gumawa ng liham. May itatanong ako sa inyo, grade 5. Bakit nga ba mahalagang matutuhan natin ang pagsulat ng liham? Walang tama o maling sagot sapagkat ito ay opinion mo lamang. Mahalagang matutuhan natin ang pagsulat ng liham sapagkat sa pamamagitan nito maipapahayag natin ang ating mga opinion, mungkahi, at mga ideya, at upang mapahalagahan din natin ang sinaunang komunikasyon nung hindi pa laganap ang teknolohiya. Ngayon naman sa pangalawang tanong, sa ano Sicilian core values mo maiugnay o nyo maiugnay ang matutuhan mong aral sa paksang ito? Maganda ang inyong naging sagot. Sa yugtong ito, balikan natin ang ating mga layunin. Alamin natin kung natukoy ba natin lahat ang dapat nating matutunan sa araw na ito. Ang unang layunin ay nakatutukoy o natutukoy ang iba't ibang bahagi ng liham. Natukoy ba natin ito? Tama. Napapahalagahan ang pagsulat ng liham para sa mga mahal sa buhay. Napapahalagahan ba natin? Tama. Nakasusulat ng liham. Tama. Alam nyo kung paano sumulat ng liham sa pamamagitan ng inyong ginawa. Ngayon naman, upang malaman natin ang iyong kakayahan sa pangunawa sa ating paksa, nais kong sagutan nyo ang mga ito. Ngayon naman, grade 5, upang malaman ang inyong kaunawaan sa ating tinalakay ngayon o ang inyong pag-unawa sa ating tinalakay ngayon, ay sasagutan nyo itong mga katanungan na ito. Ipalagay na lang natin na kayo ay tapos na sa pagsagot. Atin itong sasagutan upang malaman kung tama ba ang inyong naging sagot. Bilang 1. Ano kaya ang sagot? Tama, pamuhatan. Bilang 2. Ano nga ba ang mahal kong kaibigan?
Bating panimula. Bilang 3, ang sagot dito ay katawan ng liham. Bilang 4, bating pangwakas. Yun ang sagot sa bilang 4. Sa bilang 5 naman, tama, ang sagot dyan ay ang lagda. Bago tayo magtapos sa ating aralin ngayon, grade 5, nais ko sanang malaman kung may tanong pa ba. At kung wala na, tumayo na tayo at magdasal para tayo ay umuwi. Paalam, grade 5. Magandang araw. Hanggang sa susunod muli. Paalam. Magandang araw aking mga estudyante! Handa na ba kayong makinig sa ating bagong leksyon? Meron na ba kayong ideya sa ating bagong leksyon? Ang ating bagong leksyon ay tatawagin nating comic strip. Meron ba kayong mga ideya ano ang comic strip? Tama! So, ang comic strip ay kwento sa parang pang-comics, taglaran ito ang mga larawan at dialogo ng mga tauhang kalahok sa kwento. So, ang kwento, pwede rin natin gamitin ang comic strip upang mas maintindihan natin at mga palawak ang ating imahinasyon. So, ang comic strip ay makikita rin natin sa newspaper at sa mga shop na dinidikit nila sa kanilang mga bongbong. Ang comic strip ay may mga layunin. Ano nga ba ang mga layunin? Nakakabuo ng sariling comics, natutukoy ang kahulugan, gamit at bahagi ng mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng comics. Magaling! Ito rin ang isang grapikong medium na binubuo ng mga dialogo, mga salita at larawan na siyang nagsasalaysay ng mga sa diwa ng kwento. So, aking sinabi nung una na ang comic strip ay ito rin ang mas mapalawak ang ating imahinasyon at mas maintindihan natin. Alam niyo ba, class, na sinasabing si Dr. Jose Rizal? Sino nga ba si Dr. Rizal? Dr. Jose Rizal, di ba alam natin na si Dr. Jose Rizal ay ating bayani. Ang kauna-unahang Pilipino na sumulat ng comics na pinabagatan niyang Pagong at Matsing. Nakabasa na ba kayo ng Pagong at Matsing aking mga estudyante? Very good. Saan naman ginagamit ang comic strip? Ginagamit ang comic strip sa pagbubuo ng mahahabang salaysayin. Ginagamit ito sa pagbibigay diin sa mahalagang detalye ng isang kwento. Then, maaari din itong makabuo ng mga usapan upang malinang ang kanilang kakayahan sa pagbuo ng wastong pangungusap o pahayag at matuto rin kayo sa pagdedesenyo ng mga speech bubbles. Nabanggit natin, dapat matuto rin kayo sa pagdedesenyo ng mga speech bubbles o tawagin natin lubo ng usapan. Dapat ba sa pagdedesenyo ng tayo dapat gawin yan? Dapat marunong din tayo kung saan natin ilalagay. So, narito ang mga halimbawa ng mga lobo ng usapan o tatawagin natin speech bubbles. Narito ang mga halimbawa ng lobo ng usapan. Bakit nga ba mahalaga ang lobo ng usapan? Isang bahagi ng comics ang lobo ng usapan. Pinagsusulatan ito ng usapan ng mga tauhan. May ibang-ibang anyo ito batay sa sinalarawan ng plano at iba pang katulad ng kagayang pagbuo ng comics. Ito ang mga bahagi ng lobo ng usapan. Normal speech, yelling, thinking, normal speech vertical, weak or fading speech, dreaming or happy thought,
speech in two parts, whispering, caption or narration, off-panel character, speech, and announcement. Ano naman ang mga bahagi ng comic strip? Ang mga bahagi ng comic strip, kwadro, naglalaman ng isang tagpuan sa kwento, kahon ng salaysay, pinagsusulatan ng maikling salaysay, pamagat ng kwento, larawang guhit ng mga tauhan sa kwento, at ang panghuli ay lubo ng usapan, pinagsusulatan ng mga pangungusap mga tauhan, may ibang-ibang anyo ito batay sa inilalarawan ng dibuhista. Ito naman ang halimbawa ng comic strip. Makikita natin na may ginagamit silang iba-ibang lobo ng usapan. Natuto ba kayo sa ating tinalakay kanina na ang comic strip? So, ngayon ay patungo na tayo sa ating pagtataya. Panuto. Basahin at unawain ang bawat tanong. Isulat sapat lang bago ang numero ang letra ng tamang sagot. Meron kayong 5 minuto upang sagutin ito. Ba kayo mga aking estudyante? So ngayon ipasa ng iyong papel sa harapan tapos na tayo sa ating pagtataya. Ngayon ay mayroon kayong takdang aralin. Ang panuto nito ay kumuha at kumolekta ng mga comic strip galing sa mga magazine o newspaper at gawing collage ito. Idikit ito sa malinis na bond paper, short at ipasa ito bukas. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong araw. Sana may mga naintindihan kayo at natuto kayo sa ating tinalakay kanina na tungkol sa comic strip.